So our topic for today is initial sizing of members. So kung sa inyong PIT, if nauman na ninyo to akong mga corrections, nabuhat na ninyo ang structural plans, next is kanina dayon, initial sizing of members. Since it is very important to have initial size so that maka-proceed ka sa imong computations, then makuha nimo ang loads based sa initial sizes nimo, check nimo if after computing the loads makarry ba gyud sa imong sizes sa imong members ang loads nga naa sa imong structure. If ever dili, if ever pag-check nimo ay dili day kaya sa akong beam, kinahanglan pa nako siya dakuan og size, so adjust na sad ka, so ingana, so kani at least lang during sa imong kuan load calculations na kay sizes nga magamit. So first is let's talk about initial sizing sa slab. So ang pinaka-importante when we talk about sa slab is ang thickness man gid mong kuhaon sa slab, no? Sa slab naatay one way ug two way. Unsa gani ang kalahian? Unsa gani nato pagkabalo if two-way siya or unsa pagkabalo if one-way siya? Diba naman to'y base sa inyong RC, imong i-divide si long span sa imong short span. So if ang imong answer is lesser than 2, unsa man siya? And if ang answer is greater than 2 or equal sa 2, unsa man siya? One way or two way? Sige daw. One way kung unsa nang one way? Lesser than 2? One way siya if greater than 2 or equal to 2. Then two way siya if lesser than 2. So kana no. Naman na siya sa inyong RC. So if ever sa inyong plan, kay based sa example lang kung ano siya itong floor plan, 4 grid column man ta. So like sa inyong plan lugar, pangita man mo pinakadako nga slab, no? So if ever two-way siya, ano siya itong buhaton. So based sa NSCP nato, natay table 408.3.1.2 kani minimum thickness of non-pre-stress two-way slabs with beam spanning between supports on all sides. So kani siyang bago nga pamaagi, like kinahanglan mo ko ang imong A sub FM if it is lesser than 0.2 or it is greater than 0.2 but lesser than 2. So na kay computations ana. But since ang atong purpose is initial sizing raman, so mobalik lang ta sa pamaagi nga daan, no? Simple ramon gud ang daan nga pamaagi sa two-way. So sa una kani ramon gyud perimeter over 180 ramon gyud. So
Kani lang atong gamiton para dili ato magpalisod-lisod. Ever two-way ang pinakadako sa imong kuan, sa imong slab, no? So, kani siya atong gamiton. It's just the perimeter. So, perimeter siya. Wala pa yun na nasabtan ng perimeter. So, kung ano siya imong slab, naka-column diya, column dira, column diya, column lugar diya. So, like, ang distance ani is 4, lesser than 2 man ta. So, dapat ang 2.5 ni para mo less ka sa 2 para ma-two-way siya. So, ingana siya. So, perimeter lang dayon. So, 4 plus 2.5 plus 4 na sad plus 2.5 na sad divide 180. I-convert lang siya into mm. Mm lang siya. So, mga ko kag thickness ang value. And take note lang dayon nga minimum thickness na to sa atong slab is kuan. Thickness of slab is equal to 100 mm. So kung lesser than 100 mm mo makuha nga answer nga thickness, so round up lang into 100 mm. But if mo greater ka, like imong answer is 115 mm. So dili ka pwede mo naog ha. Dapat mo saka gid ka. So pwede ka dayon nga kani siya is 125 mm. Kay kung ato mong i-base sa kuan, ang pagkuha mong sa thickness sa slab is sigara is naka-inches mong good na. No, lisod sad kaayo og mag 120 ka, pwede man siya, pero sa naandan man gyud is kuan man gyud siya naka-inches. So pwede ka 125 para 5 inches, 150 para 6 inches, ano. So ingana siya kung two-way. But if ever one-way imong slab, wala tayo shortcut sa one-way. So base lang ka ani table. So minimum thickness nato or one-way slab kani. So if simply supported, one end continuous, both end continuous ug cantilever. So na kay L over 20, L over 24, L over 28 ug L over 10. So mo lang siya imong gamiton, like ang length lang, no. Length lang sa imong sa imong slab nga imong ikuan i-divide na L over 20. So unsa man pagkabalo if simply supported siya, or unsa man pagkabalo if one end continuous siya, or unsa man pagkabalo if both end continuous siya or cantilever siya. So si cantilever dili naman kay wala naman nato na siya gi-apply sa inyong PIT, so di na ninyo magamit. So simply supported, do you think magamit na si simply supported? Probably not yapon. Sigara ani ato magamit is one end continuous or both end continuous. Kay balikan nato if mo na siya imong floor plan or column layout plan. Column plan lugar na nimo. If ang pinakadako nga slab nimo is kani lugar, so kani siya imong i-analyze kay pinakadako man siya. So nganong tuod pinakadako ato i-analyze? Kay since ang pinakadako nga area muna siya ang napudiha ang pinakabugat nga load. Kay the more nga gadako imong area, the more nga kuan man dako ang concrete anang area nimo bugat, mas bugat na siya diya. So muna siya nga if maka-analyze na ka sa pinakadako og area, kung unsay thickness ana
kung muna na imong gamiton, safe na nang the rest kanang gagmay og area. So mo nang ang pinakadako atong kuhaon. So kani if mo ni siyang pinakadako og area, so asa man ni siya under, simply supported, one end continuous or both end continuous. So any idea unsa man ni siya? Both, one, or simply supported? Though naman siguro ko naminaw. Mulay mo tubag yan. Hello? Sir, sa itong question, sir, kinuwala ang good akong signal kalit. Kani nga tong floor plan, unsa man ni siya, asa man ni siya under? Simply supported, one end continuous. Kaya akong gimarkahan sa X. Both end. Sige nga, both end man. Alcazar. Kuan sir, para sa kuan both ends sir, it is because ang slab sir kay continuous sir, all sides sir babalik. Dili gid siya maputol sir. So sir? Okay, so correct no. Sakto sa siya both and continuous siya kay since kung tan-awon nimo based sa plan, pikas-pikas sa imong slab, no, diri pikas, padayon pa siya, another slab pa siya. Bisan pag diri sa pikas pa niya sa taas ug ubos.
napagyapon siya slab. So both and continuous siya. So imong gamiton ani L over 28 if ever mo ni siyang pinakadako. If ever ang pinakadako sa imong floor plan na adari if ever na adari pinakadako, so one and continuous lang ni siya. Kay since pag abot sa left side niya wala na slab, dere lang pikas sa right side niya. Kung dere pod wala dere pikas, dere na. So one and continuous na siya. So muna siya ang pag-determine. Ang simply supported nato if ever ana lang siya slab, alone lang gina siya diya. Wala na slab dere, wala na slab. So simply supported na siya. So atong gamiton is si L over 28. So like kung ang distance nimo 4 meters, so i-multiply lang nimo na mo lang dahil ikuan. Divide na dahil nimo L over 28 mo like 4,000 divide 28. So mo na siya imong thickness na karon. Kana siya if imong gigamit is dere based sa atong table, expression applicable for normal weight concrete and Fy is equals to 420 MPa. For other cases, minimum H shall be modified in accordance with the section 4073.1.1.1 through 407.3.1.1.3 as appropriate. So, for Fy other than 420 MPa, the expression in table 407.3.1.1 shall be multiplied by 0.4 plus Fy over 700. So kung if ever dili 420 inyong kuan, inyong ang inyong gamito na Fy. Unsa ganyan ang Fy? Unsa ganyan nato mo po ang value ana? Do asa to makuha ang Fy? Kuan sir kanang yield strength sa steel sir. Sa steel reinforcement. Okay, so correct no. Dua ran siya kung tulo ran siya kung estudyante dari Sige, 420 MPa unsa man na siya grade? Sige daw bi. Nawag tabi. Timbal. Unsa man na grade ng 420 MPa? Ragtulor ang gatubag sa akong mga pangutana.
Imbal, wala. Ano yan? Ano yan? Manawagan ng garis. Dagaang Geneva. Dagaang Geneva. Can you repeat the question, sir? Hinay kaya ko internet, sir. Pasensya kayo. Unsa man ang grade ang 420 MPa? Grade 60, sir? Okay, correct. So grade 60. So if ever sa inyong design dili mo gamit og grade 60, so kinahanglan ninyo i-multiply ang kaning 0.4 plus Fy over 700 sa pagkuha sa thickness. So kana for the slab, no? So next is for the beam. So for the beam natin tulo ka pa maagi magkuha tag initial size. First is kani D. Magkuha pag D nimo or ang depth sa imong kuan sa imong beam based sa table 409.3.1.1. So base ani. So same lang gyapon, same concept. Simply supported. LO divide 16, 1 and continuous, both and continuous. So kana lang siya nga mga value. Same mo lang pod if ever dili grade 60 mong gamiton. Multiply lang gyapon ka ani. So muna siya ang first na pamaagi para makakuha ka og initial size or ang D nimo kuha nimo, then kuha din kag biday nimo. And the second is mag-assume ka nga 250 mm imong B, which is ang kuan minimum man na width sa atong beam. Yan naman atong beam D and B man na diya. So 250 dayon dapat lang dayon masatisfy ni niya nga imong clear span or imong L sub n shall be at least 4D. So kung 250 imong giminimum nga B, dapat dayon imong D is at least upat ang clear span or ang length nimo is at least upat ka D. Then ang width nimo shall be at least smaller than 0.3H and 250 mm. So mo to 250 imong B. So dapat smaller lang dayon siya sa 0.3H. So si D is effective depth na siya nato. Ana na siya dito. And H nimo is mo na siyang lahos. Total length man na siya. So mo na siyang sa beam. Ang third nga process nato is kani initial design. So probably for the three nga imong choices, kanin yung pilion kay mo man pinaka-simple lang. Like ingani ra pud ni siya. B over D is dapat greater or equal to 0.30 raman.
So kamoy mag-assume minimum man yung 0.30 like kung 250 ka, 250 imong B, assume lower ka nga 250, then gusto mo kuhaan si D nimo. So minimum man si 0.30, so pwede ka mo 0.40. So makuha nimo si D. Si D nimo karon is .625 ana mm. Pwede pod ka mo 0.5. Ay mo na lang siyang 500 mm or 0.6. Depende na siya sa inyo. Basta kay minimum si 0.3. Kay kung mo 0.3 manggod mo, dako manggod kaya ni siya. 0.3 mo like, ang dini mo is nasa 800 plus 833. Dako rasad kayo. So, kana lang. For initial size lang po ni siya. Pwede ra kaninyong gamitan. So, ingana lang siya sa beam na to. And for column, ang diri lang din sa column. Minimum dimensions nato sa column, so 250 mm. So magamit lang tagpuan. Square column lang atong gamiton. Square column. Sa inyong plan, kung dili square column to yung gigamit, i-change lang niyo. Mag square column lang ta. So dari, dimension nimo first is 250, then mag-initial design din ka. So first, pag magkuha man ta, is ingani man, no? Roof deck nimo, then second floor nimo, then ground to kada nimo. So first, kuhaan nimo ang dead loads for columns. So for columns, kung mo ni siya imong column layout. Ano. So probably for column mong gyud, tributary area man ta, no? So dili gid ka mag-expect nga imong pinakadako nga column ang tributary area is naa sa exterior. Probably naa gid ni siya sa interior. Hindi pa ni siya sa inyong kuan, sa inyong plans. Kuhaan ninyong pinakadako nga tributary area. Kuha naman ninyo kay anay pinakadagkog length ana naman di ang pinakadakog tributary area. So kanilang din mo i-analyze kaning nasulod aning tributary area. Kuhaan nimo ang dead load. So dili lang ka sa pinakadako kay same concept sa other, sa beam, sa slab nato. Kung makuha na nimo ang pinakadako nga area, safe lang gunang other sides. So kung kani ang pinakadako, kung ano mo ang dead load sa slab, floor finish, walls, etc. So based sa atong discussion, yun muna na siya i-apply. Compute nimo ang tanan dead loads nga naa diha. After that, kung ano mo ang tanan ang live load na podayon, no? Based sa iyang usage, sa iyang occupancy, tanawon nimo based sa table pila ang live load nimo. Tanawon nimo kung ma-reduce ba nimo. Then for seismic, so seismic ni siya. Seismic load, since initial pa man ni siya, wala pa tayo value gid sa seismic nga computations nato. So kuan lang 20% sa dead load plus live load nimo nga nasulod ani nga tributary area. So mo imong seismic load. Imo dayong gamiton nga load combination is kani 1.2 dead load plus 1.6 live load plus 1.0 nga earthquake load nimo or imong seismic load. So if ever ma-compute na nimo, no, i-apply na din to nimo. Nakakuha na kag dead load, nakakuha na kag live load. So makuha nimo si seismic. I-apply nimo tong load combination nga 1.2 dead load plus 1.6 live load plus 1.0 nga earthquake load. So makakuha kag PU. So ang makuha nimo dito is PU nimo.
or yung imong concentrated load. So mo na siya ang load nga ilabay nimo sa imong beam. So after na kay PU, gamitan na dahil nimo. So kani siya sa RC manin ninyo. Kaning theta times 0.85 FC prime times AG minus AST plus AST times FY. So mag-assume lang dahil ka rho, no? Kay rho is equal to AST times AG man. So kung so mag-assume ka rho from 0.01 to 0.06. So kamo na'y bahala ana sa inyong i-assume. So naka-value like the rip like 0.02 lugar na imong gi-assume. So ibalin cross multiply nimo sa AG. So sa AST nimo karon is equal to 0.02 AG. Ilabay din substitute din nimo ning value ni AST dari. So makakuha kag AG. Di ba? AG mo makuha. So after na kay AG dayon, AG is imong gross area sa imong column raman dayon na siya. So makakuha kag size sa imong column dayon. Kung like nakakuha ka 250 lugar, like minimum ra imong nakuha sa pinaka-top, kay diri pa man sa roof deck 250 by 250 nga column. So mo na siya imong ibutang diri sa imong second floor 250 by 250 mm. So since diri na pod kinahanglan nimo ang sa ground nga column, so mag-compute na sad kag dead load. I-compute na sad nimong dead load. So, dapat ang katura pong natunong aning imong tributary area pero dito na siya sa second floor kay sa roof deck pa man ni. Ito na pod sa second floor. Kuhaan nimo ang dead load. Ito gyapon slab, floor finish, kuhaan nimo diri kani sa second floor. So nakuha na nimo. Nakuha na nimong dead load. Dayon, i-add dayon nimo ang column weight sa of the upper column. So since naman kay 250 by 250, then naman ni siya height, no? Based sa inyong plan, naman ni height like kung 4 meters ba na siya or 3 meters ba na siya. Multiply lang ninyo sa unit weight sa concrete. Kaya naman tayo unit weight sa concrete. So i-add to nimo siya nga weight. So i-add lang ninyo. After ana sa live load na dayon, so live load is ang sa upper ni mga kuan column plus ang live load na po sa second floor na po dayon. So i-add lang nimo. Then for seismic, so 20% lang gyapon sa dead load o sa live load. Dayon, i-apply na dayon nimo ang kuan. Load combination na pod katong 1.2 dead load plus 1.6 live load plus 1.0 nga earthquake load. So makuha nimo ang PU2 na dayon. So ang concentrated load nga gi-carry na pod sa sunod sa ilalom nga column nimo. The same process lang gyapon, mag-assume lang gyapon ka og rho or makakuha kag AG. So probably pag abot dari, dili na ni siya 250 by 250 like mudako na ni like 300 by 300 na ba ni imong kuan diri sa ilalom or mas dako pa ba 350 by 350. So nga na ang inyo lang dili limtan na dapat ang kaning weight sa column dili na ninyo ay dapat siya ma-apply ninyo pag mag-compute mo diri sa ilalom nga column. I-add yun ni siya ninyo nga load. Dili ra kay second floor lang dayon
Same process lang ganiya. So mula yung dumdumon nga naay additional load gyud basta mo anam ka og kanaog. So ingana ang sa column. So nako example dari sa kuan initial sizing sa kuan members naka-program ni siya. So kaniya ko ipakita is naka-PDF ra ni. So maghimo mo ingani each group maghimo based sa inyong PIT. Maghimo mo program sa inyong initial sizing parehaan sa iya. First gikuha niyang slab. Gikuha niya ang pinakadako og slab niya dito. Ito na siya 5 meters by 5 meters na slab. So ang perimeter is 20. So muna yan nakuha nga H. So syempre mo round up siya. So muna yung 0.125 or 5 inches na siya. Muna yung thickness sa slab. Then so for sa beam dayon, initial sizing niya, unit weight sa concrete, muna na yung thickness sa slab base yung nakuha. Area sa slab. Beam length, live load based sa NCP, man yan nakuha, dead load. So yan na FY niya, grade 40 rin yung gigamit. So, hindi siya grade, wala siya na grade 60. Reduction factor, so naka-program ni siya. Iyang i-compute dayon. Pero dere, sa iya is dili ko ano yung gigamit. Sa inyo, yung gamiton is ang katong 1.6 na live load. So yan nakuha is moment, no? Moment. Based sa moment dayon niya, kakuha na dayon siya og kuan. Makakuha na siya og design niya. BD squared. So sa iya nakuha nga beam is kani. Ang width is 250 and length is 400 based sa iyang computation sa initial niyang sizing. So muna siya sa iyang beam, pag abot sa column, maupod ni siya. Butang lang niya ang mga importante like ang mga gigamit sa dead load niya. Kaya ceramic tiles, acoustical fiber board, steel channel na gamit siya. Kani siya is for live load kay restaurant man siya. Or siya residential room. So depende man siya sa inyong kuan. So nalang na siya nga mag-given then iya FY is grade 60, FC is 21. So compute na dahil niya. Weight of slab niya is kani. So based sa iyang kuan. Calculation based dari sa iyang illustration. So morning weight sa iyang slab. Muna siyang weight sa iyang beam. For floor finish, muna siyang mga nadugang nga loads. So nakuha na dahil ang dead loads. Third floor, kaya tulo mo ni ka floor ilaha sa una. Then yung is kuan raman. Dua. So muna third floor. Yung dead load, muna siya yung live load. So muna dahil 20% sa dead load o live load. So, dere 1.6 inyong gamiton. So, makakuha mong PU. Ang dere lang sa iya, isula niya gipakita. Supposedly, na kay initial nga size dere sa imong column. Wala lang ako kabalo sa iyang program. Diba, sige diretso niya. Supposedly, na kay initial size ani. Kaya idugang pamanto nimo ang weight sa imong column pag abot dere sa ikaduha. Sa second floor niya, weight sa wall. Dayon wall rin na igo na dugang siguro dito sa iyang tributary area. Dayon dead load niya o live load. Then mo ni siya iyang earthquake load. Supposedly dayon madugang pa tong weight sa imong column. Idugang to nimo diri sa imong dead load. So if ever na load combination dayon nimo, so diri nagamay pa gid iyang load combination. Supposedly 1.6 gyapon ni siya.
So ni manaday na imong PU2. So makakuha na dayon ka og AG ani. So makakuha na dayon kag size sa imong column. Sa ila is tulo man ni ka floor. So pag-abot diri silang ground ani ila 45 ang manapod ni ang nadugang sa iyang ground floor. Dayon na ay mana niyang dead load, live load, o earthquake load. So mana niyang total ay iyang PU3. So ay pa dayon siya nagkog AG niya. So dimension, therefore iyang gigamit na is 350 by 350 mm nga column. So ing ana, so mana iyang column dapat 350 ni. So i-pick up niyang kuan. Then I know sa beam man din yung drawing. Ayun yung tanawon. 125 is yung slab. Then beam man din yung 250. 250 by 400 na beam niya. Muna yung nakuha ganiya. So for column din niya, so muna din niya. So roof deck niya, yung PU1, PU2, PU3. So, ano na siya. So makita diri maniyang elevations. No? Tag 4.5. Ang third floor ay mubo. So nga na. So sa inyo ha, muna yung buhaton. Mag-initial size mo based sa inyong kuan. Sa inyong PIT, sa inyong plans. Ang tao ninyo asang na pinakadakong area dadto. Dayon ninyo i-analyze, compute ninyo. And unsay mga sizes nga inyong inyong outcome niyo nakuha. Sige. So kana lang. So any question sa i-discuss or makuha ra ba? So you can do, since by group mo na siya, group man mo. So I'm expecting at tsada inyong program na makompute yun na siya og tarong since pila mo 4, 5 na gini unom per group. So dapat na mag-recheck ana and hanay yung program. Okay, by group man na siya, di naman na siya individual. So, kuan. Kan sa itong next meeting, Tuesday pa. So, I'm expecting makasubmit na mo sa kuan, sa inyong initial size sa kuan. Next meeting. Yes, Paulo. Kuan lang sir, clarification lang sir ba? Need yun sir ang kuan ba? Kanang column kay square yun siya sir ba? Square column lang atong gamitan. Okay sir. Thank you sir. Lang, simple lang. Kaya mo man atong purpose, mag-analyze lang tanga simple lang ang atong plans. So munang square column lang atong gamitan. Kung masabta na gid ninyo ang concept, so pwede na dahil mo mag-try nga, dili mo mag-square column, nga mag-cantilever na mo. So, unsa pa man.
Naa pa? May concern? Kung wala na, mag-attendance lang ko. So, ako na ng stop. Present. So, say present na lang dayon. And I call your name. So, Abasula.